You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are those who have not seen, but still believe. Go out to all the world and tell the good news. Blessed Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today, we remember. Oh, it's the feast of St. Thomas the Apostle. That is why red ang motif na ang suot ng pare today. Allow me to read a portion of the Gospel according to St. John. Peace be with you. Ito ang sabi ni Jesus amidst the apostles. Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to Thomas, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Ito yung kurot sa dibdib natin, di ba? Si Thomas, doubting Thomas siya. Bakit? Kasi yung mga disipulo nakita si Jesus after the resurrection. Pero absent siya nun. So, hindi niya nakita. So, siya yung taong parang June Malulang. Remember our talk regarding attendance? Yung bang parang matanong, parang pasaway, parang yun, doubting. Parang, hindi ko naman masasabing little faith, pero mausisa, yan. And ayaw maniwala basta-basta hanggat hindi nakikita. Yung bang ang motto sa buhay is, to see is to believe. Ganun si Thomas. Pero yun ang naging dahilan kung bakit nagpakita uli si Jesus kasi hindi niya pinayagan na may pag-aagam-agam kay Thomas. So nagpakita siya talaga. Ano ang reflection ko dito is si Lord talagang He will reveal Himself. He will allow us to recognize Him. Hindi siya magsasawa na ipaalala sa atin na, "Hey, I'm here. Huwag ka mag-alala kasi hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita." Thank you, Lord, for making me realize na pwedeng ako din katulad ni Thomas pwedeng hindi agad maniwala. Sabi ko na nga sa inyo, 'di ba? Hindi ko nga alam kung ako ba ay pinanganak noon. Ano ba ako nung time ni Jesus? Kasali ba ako doon sa susunod sa kanya at yung mga apostoles o kasali ba ako sa mga Pharisee o sa mga hindi ko nga alam sa totoong buhay, hindi ko rin alam. And ano ang sinasabi? Yung totoo, yun talaga ang mananatili. At yung hindi totoo talagang mawawala. Kaya nga naalala ko tuloy bigla kapag ang adhikain ng mga tao na nagbibiblia rasal lang just like the SMA prayer group when they started their prayer group. Nagbibiblia rasal lang sila. Wala nga sa isip nila na magiging prayer group sila Parang it just came. And I know it's by the grace of God. Bakit nandito ang mindset ko? Kasi kagabi, we had our nurturing talk sa San Pablo Apostol. Alam naman natin na sila ay situated sila sa Tondo, pero napakaganda ng lugar nila. Ang laki ng simbahan. Ang dami nilang nag-attend. Mas madami pa sa isang regular na prayer group natin na nakakalungkot man isipin. Ang mga tao, dumating dili, parang mas gusto pa nilang manood ng telenovela o ng Netflix kaysa mag-attend ng prayer meeting. Pero itong mga taong ito, ano lang, nag-attend lang sila ng ME and now they've been doing their meetings, prayer meetings na
every week meron silang nurturing, meron silang group dynamics, yun lang ang activity nila kasi they are not yet a regular prayer group. Pero what strikes me the most is their eagerness to be there. At saka attentive silang makinig. Masaya sila, yung grupo na 'to, and I believe na ito ay isang grupo na dadami dahil bukod sa medyo bata-bata pa yung mga members, mga mag-asawa, bitbit ang aso, bitbit ang anak. Imagine sa prayer meeting nandun na ang lahat, including the pet. Anong sinasabi ko? Tayo ay mananampalataya, tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. In our weakness, ang kalakasan natin ay ang Panginoon. Hindi hindi natin kayang mabuhay nang wala ang Panginoon sa buhay natin. Palagi kong sinasabi, sa pag-aasawa, it's a love triangle between the spouses and God in the middle or at the center of their relationship, and their marriage will prosper. Ano pa bang gusto kong bigyang diin na ang pamilya hindi magtatagumpay sa lahat ng unos ng buhay nila kung wala ang Panginoon sa buhay nila. Kaya nga naman, hindi ko sinasabing religious ako, hindi po totoo yan. Ako po'y makasalanan. Sometimes doubting, sometimes turbulent ang buhay. Pero pinipilit pumunta dun sa narrow gate, pinipilit makapasok dun sa makitid na daan, although sisiksi ko talaga yung sarili ko kasi medyo on the high side. Pero naniniwala at nagtitiwala sa Diyos dahil sa napakaraming patotoo sa aming buhay ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, those who are praying with us right here, right now. I lift up to you the San Pablo Apostol Prayer Group. They are striving to be many. Patnubayan niyo po sila, tulungan po ninyo sila, Panginoon, na mahikayat ang mga iba pang mag-asawa to join them in their upcoming marriage encounter this month. Lord God, ang aming prayer group, ang Holy Family at ang Sacred Heart of Jesus Prayer Group ay may pinagdadaanan din ang schedule ng kanilang marriage encounter weekend seminar na gusto sana nilang manatili sa date na hindi naman na-allow sa kanila. Please give them that discernment and that acceptance and the forgiving or the heart of an obedient servant dahil wala naman po kami magagawa kung hindi sumunod sa pamunuan. Please be with us always and in all ways, dear God, and allow your presence in our lives to manifest. Stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Wednesday once again. God bless us all.